Bakit kaya ganon? Mabuti naman akong tao at faithful naman ako, pero bakit ako inaalaw na mag-suffer? Mabuti naman ako sa kapwa ko at hindi ako nang lalamang ng kahit na sino. Pero bakit ako nahihirapan ng ganito? Bakit minsan kung sino pa yung walang Diyos sa buhay nila, sila pa yung mga masasagana ang buhay at sobrang yayaman? Question is, why does God allow bad things happen to good people? So story time tayo about kay Job na isang tapat na tao sa Diyos. Napakabuting tao ni Job. Sumasamba sa Diyos at umiiwas sa lahat ng mga kasamaan. Lahat na nasa kanya, masaganang buhay, siya yung pinakamayaman doon sa panahon na yun. Meron siyang mga anak. Pero ano yun nangyari? Nung inalaw ni God na itest si Job ni Satanas. In the Bible, merong conversation si God at si Satan. Sabi ni Satan kay God, sasambahin pa ba kayo ng inyong lingkod na si Job kung wala na siyang makukuha sa inyo? Inaalagaan ninyo siya at ang pamilya niya at lahat ng mga ari-arian niya. Lahat ng ginagawa niya, pinagpapalan ninyo at halos punuin ninyo ng kayamanan ng kanyang buong lupain. Sabi pa ni Satan kay God, subukan yung tanggalin ang lahat ng ito sa kanya. Tingnan natin kung hindi niya kayo sumpain. Tingnan mo. Dinare pa ni Satan si God. So sabi ni God kay Satan, o sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo sa kanya, pero wag na wag mo lang siyang papatayin. So, ayun na nga, nawala lahat kay Job. Unang nawala sa kanya yung mga kayamanan niya, yung mga hayop niya, tapos lahat ng mga alaga niya. At eto pa yung mas masaklap, yung mga anak ni Job nawala din sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Job, nanatili siyang faithful kay Lord. Sabi pa ni Job, ipinanganak akong walang damit hubad, babalik ako sa lupa nang walang dala kahit na ano. Kahit sinasabi na ng asawa ni Job, isumpa mo na yung Diyos mo kasi pinaparusahan ka niya. Sabi pa ni Job sa asawa niya, hindi mo alam yung sinasabi mo, huwag kang magsasalita ng ganyan. Sabi pa ni Job, ano ba ang dapat lang nating tanggapin, yung mga mabubuting bagay lang ba? Paano naman yung mga pagdurusa? Hindi natin tatanggapin? So despite sa lahat ng mga nangyari kay Job, nanatili siyang matapat at nanampalataya pa rin siya sa Diyos. Hindi siya nagsalita ng anything against God. Masaklap na nangyari kay Job nung nagkaroon siya ng isang napakalubang sakit sa skin na kumbaga sa panahon ngayon ay ito yung tinatawag na ketong. Pero again, despite dun sa mga nangyayari sa buhay niya, nanatili siyang tapat, nananalangin pa rin siya sa Diyos. Tahimik lang siya, wala siyang sinasabi na anything against kay God nung mga panahon na yun. Sabi niya pa, Panginoon, hindi na sana ako ipinanganak pa at hindi na rin sana ako ipinaglihi. Nabalot na sana ng dilim at huwag mo na sanang maalala pa ang araw na yun, O Diyos. Sabi niya, huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag. Nanatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang huwag nang sikatan ng araw. Nalagas sana ito sa tangkay ng panahon. Job was very desolated at that time. So fast forward dun sa story ni Job, happy ending pa rin siya dahil nga nanatili siyang faithful kay God. At the end, siya pa rin yung nagwagi. Lahat ng nawala sa kanya, dinoble pa ng Diyos 1,000 folds. Nagkaroon siya ng maraming anak, ibinalik sa kanya yung lahat ng nawala sa kanya. Again, 1,000 folds pa. Minsan kasi sa buhay natin, akala natin wala ng pag-asa. Lalo na kapag nandun talaga tayo sa moment na sobra-sobra talaga tayong malungkot at nahihirapan. Akala natin hindi tayo pinakikinggan. Kaya lang sabi ni Lord, kalma ka lang dyan. Wala ka bang tiwala sa akin? Minsan kasi hindi na natin kailangan sabihin sa Diyos kung ano yung kailangan na natin dahil alam na niya lahat yan eh. God all-knowing nga siya, diba? Ano kaya kung sabihin na lang natin, Panginoon, ano ba talaga ang gusto mong ibigay sa akin? What is it that you want to do with me? In me? For me? And then surrender everything to Him. And let God do the rest. And we cannot question God also kung bakit pinagpapala or inaalaw niya na ipagpala yung mga hindi matuwid at hindi matatapat. So in Matthew 5 verse 45, it says there that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, or just or the unjust, and sends rain on the righteous and righteous. We cannot question God's works.
He allow these things to happen not because of who we are, but because of who He is. So if you feel like you're down and discouraged, laban lang. Kapit lang. Don't worry, hindi ka nag-iisa. God bless you.